yung kaso ng isang KOJC leader na na-connect nila, case kay Pastor, kaya kung dismiss ang case, automatic dismiss din yung kay Pastor. Hindi ko, alam nyo, sumasabog na yung utak ko dyan sa mga pinagsabi nyo. Pasimplihin po natin pasimplihin nyo po natin. Nagtanong po yung isang viewer natin, nakalaya na po ba si Pastor? Malamang kako pag nakalaya yan, balita yan sa lahat ng dyaryo, sa lahat ng balita. Kaya malamang hindi. Pero dahil marami kayong sinabi, may mga sinabi, tiniyak natin. Tinignan natin yung site ng mga GMA, ABS-CBN, wala pa. O di maghintay lang tayo. Kung talaga nakalaya, ibabalita po nila yan. Ibabalita, i-interviewin pa nila si Torre, i-interviewin pa nila si Abalos. Di ba? Kasi tagal nilang hinanting. Siyempre, ano masasabi mo, Abalos, at nakalaya? Yun lang po yung sinagot natin. Ngayon, yung sinasabi nyo na nangyari sa US, and dito po nakakulong si Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Hindi ko po alam yun. Kung may nakakulong ba na Kibuloy din dun. No? So, yun po yung sinasabi natin. Ngayon, magtanong na kayo. Pwede po kasi, sinakyan nyo kasi yung tanong niya. Yung tanong niya, simple lang, nakalaya na ba? Sabi ko, malamang hindi pa. Tapos na yun sana, pero bakit ka kasi nagagalit? Ako nagagalit. Ganito po talaga boses ko. Sinisigawan ko nga si Marcoleta eh. Ang tawag po dito, yung yung ginaganahan. Hindi ako nagagalit. Ginaganahan lang ako. Badong Aratilis Vlogs, ipapakontempt ni Chua si BP pag no show sa next hearing. Sino ba mas makapangyarihang congressman o BP? O di, ipakontempt mo. Dahil ayaw dumalo saan? Anong hearing? Tapang mo naman, dumalo nga sa hearing, hindi nyo nga napagsalita eh. Tapos, iko-contempt mo ngayon dahil ayaw dumalo. Dumalo na. Wala kayong tinanong. Paulit. Good afternoon, Sir Bats. Naluloko na si... Ano ba punto mo? Ano ba gusto mo ipundo? Nido. Nido, anong gusto mong punto? Na high blood ako? Anong gusto mong sabihin? Bakit maano kayo kay Pastor? Hindi, ano po bang problema? Kung hindi nakalaya, di hindi nakalaya. Kung nakalaya, di nakalaya. Bakit po mainit kayo kung hindi pa nakalaya at nakalaya? Pwede po bang sabihin ninyo sa akin yung inyong source na nakalaya na? Kung ano nung usapan natin. Kanina pa ako nagpapaliwanag dito na wala pang ang balita. Ano ba talaga gusto nyo riyan? Ipilit nyo sa akin na nakalaya? Sabihin ko na nakalaya? Bakit? Ano source ko na nakalaya? Alam nyo po, pag sinabi ko nakalaya, ikukot na yan ng mga taga-ano, yung mga kalaban natin na vlogger. O, tignan nyo tong matandang si Badong. Sinabi nakalaya, hindi naman lumaya. May pinangangalagaan po ako. Ako po nangangalaga sa aking mga sinasabi dito. No? Huwag nyo pong ipagpilitan yung gusto nyong marinig sa akin. Kahit hindi pa nakalaya sa balita, gusto nyo ibalita ko nakalaya? Sino ba nagpapaliwanag? Ako nga nagpapaliwanag eh. Nakikinig lang ako sa'yo pero nagagalit ka sa paliwanag mo. Relax ka lang po kasi. Huwag kang makialam, high blood talaga ako. Ang kulit mo kasi. Makulit ka masyado. Sabi nang hindi pa nakalaya.
Pinagpipilitan mo, gusto mo sabihin na nakalaya. Kung ayaw nyo ng sagot ko, magsilayas na kayo rito. Hindi, hayaan mo lang siya. Hayaan nyo siya. Ayaw mo na mga sinasagot ko, lumayas ka na rito. Puta, napakasimple lang. May nagtanong, nakalaya na ba? Malamang hindi pa kasi walang balita eh. Oh, pinagpilitan. Sinabi ni ganun eh. Kahit ba sino nagsabi. Bakit hindi nyo tinanong dun sa nagsabi? Sabihin nyo rin sa nagsabi, hindi sa akin, hindi naman ako nagsabi. Pinagpipili, nakalaya na. Kung hindi lumaya, anong magagawa natin? Kita mo, ikaw na ngayon. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, ano ba yung gusto mo? Bakit ka salita na, bakit mo ako pinatitigil? Ano ba yung gusto mo? Bakit mo pinatitigil ako na magalit? Galit na nga ako eh, dahil makukulit kayo eh. Diyan na napunta usapan natin eh. Di na natin natalakay yung totoong topic, naubusan na tayo na oras. Kasi ganito, di ba? May vlogger. Tagahanga kayo ng vlogger. Ako hindi kayo tagahanga sa akin. Dadalhin nyo rito yung balita ng vlogger. Tapos ipipilit nyo kasi sinabi nung hinahangaan yung vlogger. Di ba? Kung tumama yun, di okay, panalo. Kinontra ko ba? Sabi ko, wala pa ako nakikitang balita. Malaking balita yan, kako. Naintindihan nyo. Hindi na po para sa kanya yun. Napaka-importante niya naman. Actually, sa inyo ko to sinasabi, kaya lang siya type ng type. Akala mo siya lang kausap ko. Actually, kayo po kausap ko lahat. Kaya lang siya yung pinakamaraming tinatype eh. Bakit siya type ng type? Akala niya siguro kaming dalawa na nag-uusap. Para po sa inyo lahat yun. Ganun lang talaga mga vlogger. Napipikon ako kasi pinagpipilitan nyo yung paborito nyong vlogger na ibalita dito. Kung huli po ako sa balita, wala po akong magagawa. Di ba? Pagka may nagbalita, huling-huli na nga ako eh. Okay. Huli ako sa impormasyon. Hindi. Kasi alam nyo, marami nag-aabang sa mga mali kong sinasabi. Di ba? Nag-imbento nga sila ng mga ginagawa ko eh. Isang nga dyan para hindi po, okay na po ako. Di ba sinabi ko na yan sa inyo? No? Pag ako na pipikon, dapat itodo ko. Kasi nag-ano ko yung, may karanasan na ako niya, nag-awat ako. Hanggang kinabukasan, no? Hanggang kinabukasan. Dala-dala ko sa dibdib ko. Ngayon, nakakatawa na tayo, di ba? Isang soplak agad sa akin si NDO. Boss, di niya maintindihan na huli ka sa balita. Nakalaya nga daw po. Nag-vlog kasi si PL kay Kibuloy, kaya ganon. Pero walang confirmation si Sir Jason sa dawang source ni PL. Si PL nga kayo magtanong, di ba? Sa ano yung source niya? Si Jason sa. Tignan nyo naman si Jason sa. Ang dali po eh. Kung si Jason sa po, eto habang nagsasalita ko pinindot ko yung Facebook. Di ba? I-type natin si Jason sa. Si Jason sa kanyo ito. Jason sa nagmulang impormasyon. So, ano ba yung ano ni Jason sa itong news personality 336? Siya ba to kaya? Mainstream media reportage, series the reaction of Jose Maria. Ayan. Yung binabalita nila, etong babae.
KOJC ng US. Oh, wala pong ano eh. Tapos nangangabayo na. Oh, ito pamagat ni Jason Sack. Cases versus KOJC leader in the US update. O, wala po nakalagay rito na lumaya na eh. Si Pastor Kibuloy. Ito po. October 10, the day of victory. American court dismisses human trafficking, forced labor, and money laundering leader. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Okay na ba yun? Boss, si Amy binabanata ni Jarrett. Kaya nga wala mapaglagyan eh. Sa atin, hindi natin iboboto. Babalik siya ron. Pinagmamalaki niya, sinusuportahan pa rin daw siya ng BBM. Nakahalata siya na hindi niya kayang ang dalawa po ang pinakamalakas na puwersa ngayon, pinakamalaking puwersa, di ba? Yung mga pro Duterte tsaka pro Marcos and the rest. Wala na yan. Hindi makakaisa ng hindi mananalo yung mga yan. Naawa nga ako kay Sharon Cuneta eh. Ubus na naman. Pinakamalaking contributor. Wala na kung ako contributor. Bakit ako magko-contribute kay Kiko? Alam kong olat yan. Siyempre, dito ka sa mga magpapanalo, di ba? Good PM. Paano po kung matalo sa eleksyon si Tamba? Ano po ang sagot niya? Anong tanong mo? Paano kung talo siya sa eleksyon? Hindi siya congressman. Pwera na lang kung nakalagay siya ron sa may tingog party list. Sanay nagtatanong, wag kasi basto sa may-ari ng channel, pwede naman kayo magtanong na merong katuturan. Meron naman katuturan yung tanong niya eh. Okay na yan, wag niyo lang, hindi niya kasalanan yun. Tama naman yung tanong niya. Kung yan, nakita niya sa ibang vlogger, tinanong sa akin. Kaya lang, yung iba po nag-react nung sinabi ko yun na ganun. Di ba? Kasi parang, ganun talaga, baka idol nila yung vlogger na yun. Ayaw nila na, yun po kasi ang problema pag yung pag nakokontra, pag sa tingin nila kinokontra mo yung vlogger, hindi ko nga po alam na binalita yan ng vlogger, hindi pa ako sigurado. Yun lang po yun. Kabads itong si Maslog, naniniwala ko kay Bato de la Rosa na may taga Malacanang ang likod niyan o kaya sa pulis. Bakit naman ani naman ng pulis yung siraan yung mga Duterte? Siyempre taga Malacanang. Kumbaga kasangkapan lang. Kita nyo, meron ba aanin ng mga pulis? Halimbawa, yung pulis lang yung ano niyan, yung may bata ka Maslog. Para saan yun? Bakit kinakailangan nila siraan si Duterte? Hindi naman sila politiko. Kaya malamang po yan sinabi ni na taga Malacanang ni Bato. Mas tama po yun. Mahirap talunin ng admin pag midterm, dapat doble kayod. Yan talaga yung yan talaga yung usual. Mahirap talunin yung admin. Pero ngayon, mukhang yung trend ngayon, baka makasilat tayo. Kahit nga lang 7-5 lang di ba? Makapito lang tayo, panalo na tayo. Kasi totoo yun sinabi niya. Sino ba nagsabi nun? Hindi ko na makita. Ayun si Paul. Totoo yung sinabi ni Paul. Talagang bigay yan. Karaniwan, yung midterm election, nakukuha po ng admin yan. Sa 2028, Aguila Apollo tandem. Pwede ba yung Boss Buds takbo si Tamba pero at the same time first nominee ng Tingog? Hindi ko po alam. Hindi ko alam yung rules dyan eh. Kung pwede kang tumakbo, tapos first nominee ka. Yun ang hindi ako sigurado.